Okay. Hi Maharlikans, hello po at kumusta kayong lahat at na-miss ko kayo. Anyway, pag-usapan po natin yung hypocrisy ng mga nagpapatakbo, okay, ng simbahan. Okay, kasi hindi naman po lahat ng mga Katoliko ay mga bugo katulad ng mga archbishops na nag-iingay ngayon. Bago po ako tumako dun sa pinaka main issue, okay, na kinakalaban nila yung kampanya ng gobyernong Duterte about war on drugs. Meron pa akong, ito po ay hindi kwento, kundi mga totoong pangyayari na nasubaybayan ko growing up. Okay? Ako po ay isang Katoliko. Lumaki ako Katoliko. Bata pa lang po ako ay nakita ko na sa musmus na edad. Okay? Nakita ko na po kung gaano kabulok ang mga namumuno ng simbahan. Dahil ang pamilya ko ay Sagrado Katoliko, kung matatandaan ko po ng tama, simula grade 1 ay uma-attend po ako ng catechesis. Okay? So, tinitrain po kami ng mga magandang salita ng Diyos. Okay? Pero po sa aming barangay o sa aming lugar, ilang barangay ang sakop nun, for sure yung mga taga doon sa amin sa barangay, alam po ang lahat ng kwentong ito. May pari po sa amin noon, okay, na inanakan, okay? Inanakan niya ang yung assistant niya doon sa loob ng simbahan. So, ang ginawa po nito, kasi kaklase po ito ng kapatid ko eh. So, ang ginawa po ng pare, okay, at nung naanakan, okay, pinalabas po nila, okay, na yung anak ng babaeng yon ay kapatid niya. Medyo complicated yung story, pero iiksiyan ko lang. Kapatid niya, para po, hindi nga nakakahiya. Okay, hindi nakakaya sa buong barangay. So, ang ginawa nung naanakan, okay, nagtago for a while, tapos, nung bumalik, okay, syempre, gumawa sila ng eksena na yung batang lumabas na yon ay kapatid niya, anak ng nanay niya. So, ganun. So, anyway, ang connection po dito, yung batang yon nung lumaki na, ay ginawang sakristan nung pari namin. Okay, hindi ko napapangalanan kasi mga patay na yon. So, anyway, ginawang sakristan nung lumalaki na yung bata. Okay, dun sa loob ng simbahan na yon. So ito po ay isang malaking kabulukan na yung mga pare na supposedly na nagbibigay ng magandang teachings, okay, na magandang aral sa ating mga tagasunod na Katoliko. Sila pa po ang mga marumi, sila pa po ang mga karumal-dumal na mga tao, gumagawa ng mga karumal-dumal. So yun po yun, hindi po yun lingid sa kaalaman sa aming lugar. At yung pari na po yun na nagkaroon ng anak, ay inilipat yon dahil sa mga ganong issue na laman ng mga tao. So nagkaroon ng iskandalo, pinalitan ng pangalawang pari uli. Okay? Itong pangalawang pari na to, talagang doon po kasi kami nagsisimba linggo-linggo. Itong pari na yon matunog din, hindi matunog, talagang nagkaroon po siya ng isa ding, yung assistant din niya na sumisip-sip doon sa loob ng simbahan ay na-churva niya rin. Okay, hindi pa. Ito pa po ang malupit na kwento. Yung paring yon, okay, isa sa relative ko na na pumasok ng sakristan dahil yung relative kong yon na mahirap, na gustong makapag-aral, ipinasok ng kanyang pamilya doon, minulest siya po ng paring yon. Okay, anong ginawa po ng relative kong yon? Bata pa po yun eh. Dahil hindi nakayanan yung ganong kababuyan ng mga pari na to, lumabas sa simbahan na yon. Pumunta ng Manila at nagbaka sakali kung anong magandang future. Okay? Yung batang yon. So ito po kinukwento ko sa inyo dahil ito ay ang totoong kwento na kino-cover up. Okay, ng pare. Ito yung kwento na bata pa lang ako, alam ko na kung gaano kahayop. Okay, ang mga pare. Hindi lahat. Except po doon sa mga matitinong mga pare. Dahil may mga kakilala din ako matitinong pare. So again, ito pong mga pare ngayon, mga madre na dakdak ng dakdak, na kinakalaban. Okay, ang war on drugs ng ating gobyerno na nagsasabi na inhuman daw, hindi makatao. Ang question ko ngayon, Father o mga bugok na pare, mga madre diyan. Yung ginawa ninyo na pangmumolestya, for sure, lahat po kayo dyan, all over the world, may mga ganitong alam na kwento na hindi lang po nung panahon na yon na nahihiya o nagtatago. So, sino ngayon ang bugok? Sino ngayon ang walang puso? Diba? Ilang milyon o ilang libu-libong kabataan ang sinira ninyo mga pari kayo.
dahil sa inyong mga maitim na budhi na nagtatakip kayo sa inyong mga puting abito, nagtatago kayo doon. So ito po ay nakita ko nung bata pa ako. Kaya alam niyo po ako, nung mga panahon na yon, at saka ito pa po sa amin sa simbahan, ewan ko sa inyo ganun, kapag dikit ka kay father o politiko ka or what, may naka-reserve kang upuan. So kung mahirap ka or something, hindi ka pwedeng umupo sa unahan. O mga ilang row siya naka-reserve yan sa mga demonyong mga politiko at mga sip-sip at mga kabet ng pare. Yun po yung kalakaran na nakita ko. So, pumunta ako ng Maynila, nagsisimba pa rin, although, kasi Katoliko nagsisimba pa rin, nagsisimba. Instead, may mga anak na ako nito. Malapit kami sa simbahan doon kami nakatira malapit sa simbahan. Ang nangyari, meron pong homeless. Ito kinukwento ko po sa inyo kasi na-witness ko to. May homeless doon, o yung natawag natin sa Pilipinas na taong grasa, na nakaupo doon sa gilid ng simbahan na palaboy-laboy, nanghihingi siguro ng pagkain, naghahantay kung sino magbigay sa kanya. So meron dong tagawalis na assistant ng pari na yon na pinalalayas yung homeless na yon na, hoy, lumayas ka dyan, mabaho ka, ganyan-ganyan, huwag kang tumambay dito sa simbahan, magagalit si father. Bilang yung tao na nakita ko yung pagtrato sa isang homeless, isang taong grasa, nilapitan ko po ang babaeng yon na kilala ko kasi doon sa area namin. Na sinabi ko sa kanya, bakit ganon? Bakit ganon ang trato mo? Okay, alam mo na may kapansanan, ganyan, ganon. Tapos sabi ng babaeng yon, sabi niya, ayaw ni father ng ganito, ng mga madumi dyan, ganyan. So alam niyo yun. So yun po yung mga totoong kwento sa kabugukan ng pare. Hindi pa po, ito pa, marami po akong alam na kwento. Dito na po sa Los Angeles, may na-meet ako na nurse, friend of my friends, na nagkukwento na, out of, nung mga panahon na yon, out of katatawanan, joke, kasiyahan, nagkwento po siya na meron po siyang, nakabed kasi single siya, meron siyang paring kaulayaw or boyfriend o whatever. Alam niyo po kung saan sila nagkikita para hindi sila makita sa kanilang barangay? Pumupunta po ang paring yon sa Hong Kong, sa Singapore, doon po sila nagbi-meet up. I know that for sure dahil first-hand information ang kinwento sa akin. So yun po ang mga pari na to, mga madre na to, na mga pesteng yawa na nagpapanggap na malinis, na dapat nag-advocate ng kabutihan sa ating mga tagasunod na mga Katoliko. Sila po talaga ang salot na number 1 na karumal-dumal sa Pilipinas, nakikipag sabwatan dito sa mga drug lords para magkapera sila. Okay? Another thing po. Itong mga pari na to, okay, sobrang kapal ang mukha nila na kinokontra ang war on drugs ng ating bansa, na kesyo nga na ito'y hindi dapat ginagawa ng presidente, kawawa, anti-poor ang mga ganito. Yung ginagawa ninyo, okay, na mga bulok kayo mga pari na to. Pro-poor ba ang pagmumolestya? Okay? Yung gobyerno ngayon na pilit nililinis ang mga kabulukan ng mga previous administrations. Okay, na sinira ninyong mga buhay. Okay, na pilit na binabago. Ngayon, pilit ninyong kinakalaban. Ito mga extrajudicial killings din ninyo na kayo ang nagpapalawig o nagpapalala ng issue na ito. Kayo rin ang may gawa nito. Hindi na po tulog ang bayan. Hindi na po tulog ang Pilipino. Gising na po. At ito pa, si De Lima. Nakisakay na naman siya, okay? Sabi po niya, okay, ni De Lima, okay, sabi ni De Lima, okay, yung reyna ng Sabah, okay? Sabi niya, ang ating, sinabi nila ang Pangulong Duterte po, ang kaisa-isang Panginoon ay ang Diyos Ama sa langit, hindi ang huwad na puon sa palasyo ng Malacanang. De Lima, okay, reyna ng mga Sabah, lahat ng klaseng size ng Sabah. Sino ba nagsabi sa'yo na poon ang Pangulong Duterte? Okay, walang nagsabing poon siya. Okay? Kaya itigil mo ang pakikisakay sa issue na to dahil ang pakikipagsabwatan ninyong mga hayop kayo diyan sa simbahan ay isang patunay, okay, na tinatakpan mo ang kabulukan mo, tinatakpan ninyo ang pagsira ninyo o mga sinira ninyong buhay ng mga kabataan dahil sa droga. So ito po ay nakakalungkot, pero sabi ko nga, lalabanan natin ang mga walang hiyang politiko, ang mga bugok
na politiko na pilit hinahadlangan ang pagbabago. Alam niyo, dumating po ako sa point na nawalan ako ng ganang magsimba. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil it's not about yung Catholicism, yung Catholic na ano natin na organization. Yung tao po yung bulok na tao sa simbahan, yun po ang sumisira o ang sumira, okay, ng magandang teachings dapat ng Christianity. So again, ako po ay humahanga din sa mga taong hindi naman believers. Okay, I have couple of friends na mga atheist po sila, but I respect them as a person. I respect them as human being kasi po sa mga nanonood, hindi po lahat ng mga atheist ay satanist. Ibig sabihin po, hindi ko po inaano yan hindi ko ina-encourage ganun, pero may mga kanya-kanya nga tayong paniniwala. Mabuti pa ang isang atheist na hindi sumisira, okay, ng lipunan, ng kinabukasan ng kabataan, kesa sa mga pare, kumpara sa mga paring nagpapanggap na santo na mga leche, pero demonyo po pala ang kanilang kalooban. So yun lang po ang nakikita ko ditong ginagawa ng mga pare, kasi marahil okay na nakakat na ngayon ang kanilang mga koneksyon dito sa mga drug lords, sa mga malalaking tao, sa mga politiko na nagbibigay sa kanila ng donasyon o ng pera, ng suhol, ng lahat ng korupsyon para pagtakpan ang kanilang kabulukan. So di po ba? Ganyan ba ang isang leader ng simbahan? Again, ako'y lumaking Katoliko. Hanggang ngayon Katoliko pa rin ako. Pero pumipili ako ng simbahan na kahit papaano matitino ang mga namumuno. So yun po ang totoong kwento. Yun ang tunay na nasa loob ng mga bulok na mga pare, ng mga bulok na madre. Kaya po sila nagwawala ngayon. Kaya po sila ngayon ay tulong-tulong sila sa pagtakip ng kanilang mga kasamaan. So Maharlikans, yun lang po, at sana nga tuloy talaga ang ating laban dahil malupit po ang ating mga kalaban. Okay, yung mga leader, yung mga archbishops dyan, na daldal ng daldal, na dakdak ng dakdak. Pero tignan nyo naman po, okay, ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kitang-kita naman natin. Mabuti pang okay lang para sa akin. Okay lang ang magputang ina. Okay lang ang magmura as long as ginagawa ang katrabaho sa ating bayan. Ginagawa natin na makatulong sa ating mga kababayan. So yun lang, Maharlikans, at mabuhay kayo. Kaya po hindi po bukas hindi po lingid bala sa kaalaman ng lahat na atin ng mga Pilipino na mga pari natin, karamihan sa kanila, hindi man lahat, ay parte ng pagsira, parte ng paglaganap ng droga dahil kinukundina nila. Saan ka makakita ng pare na itong drug lord, Bilibid Queen de Lima, itong mga sinungaling, mga kultong dilaw, ay kinakampihan pa nila. Diba? So gising, Maharlikans, hindi ko, gising sa mga Catholics. It's okay. It's okay to maging Katoliko tayo, but pili tayo ng matinong, susundin natin, or we can pray at home. Diba? As long as you believe that there's a super being up there and you do good, okay, sa kapwa mo, at wala po kayong inaapakang tao, yun ang essence ng buhay. Dahil ang religion ay hindi yan makakaligtas sa atin. Kung ano kang persona mo, kung ano yung nasa loob mo, yun po ang i-represent mo, hindi kung ano kang klase, kung ano man ang relihiyon mo. Dahil ang relihiyon, iba-iba yan, pero marami dyan, halos lahat yan, mga bulok ang mga pinuno. Kaya it's up to you guys, kung anong religion nyo, anong beliefs nyo, as long as tao po kayo at hindi po tayo nakakasagabal at hindi tayo naaapi at nakakasira ng kinabukasan ng bayan. Okay, so Maharlikans, mabuhay kayo, at nandito pa rin ako na lumalaban. Kung hindi man po ang makakapag-video, ay busy lang din po ako sa aking mga, everyday na buhay. So again, mabuhay kayong lahat at ingat po.